Yun yung sinasabi natin na on a budget. Yes, budget. Grade ng wardrobe. Sabi nga, di ba, kapag kung paano mo dalhin yung sarili mo through style and dressing, it introduces you without yet speak. Yes. Ganun na. Wow. Susulat pa yun. Yeah, and pala, the clothes we wear are our second skin. Oh, Ay, time is gold. Siya yung source of everything. 'Di ba? Kung pinaghahandaan natin yung ibang mga tao, what more pa yung pinanggagalingan ng lahat ng meron. Yeah, 'di ba? Hello, what's up mga ka-Roundup? Welcome to another episode of Social Media Roundup. I'm Denise. And I'm Diana. I'm Oliver. And I am Art. At syempre, kung makikita nyo talagang posturang-postura kami. Dahil, ay, wala pa yan, no? Dahil ang topic na pag-usapan natin ngayon, what is power dressing? Grabe, very interesting topic. Yun yung sa salad, di ba? Dressing. Oo nga. Sa salad, vinaigrette. Kumanin muna natin yung ideas natin, bakit ito yung mga suot natin. At ikaw ba talaga nag-bring up? Sige, paunahan mo. Bakit mo kami in all black na yun? Kuya Oliver. Kasi all black kasi very inclined ako sa profession ko behind the camera. Sa as production crew, mas okay sa akin yung naka-black lagi. Kaya nga namin, pagkawa. Kaya ako dito. How about you, kuya? Nakaka-relate naman ako kasi, di ba, I used to work din sa production at alam din ni Direct yan. Black talaga ay medyo standard na suot ng mga nasa production people. You don't want to be seen. Yeah, I'll work. Para hindi ka mag-mix sa mga on-cam talents, ma-recognize na production. No. So yung black talaga. So this time nag-extra na talaga ako. Ako, sa production din talaga. Ano yung outfit inspiration mo at we are? Wala, nilaban ko lang tong classic na necktie na gusto ko lang na malapad na necktie. Actually, hinahanap ko talaga to. Sa mall, naghanap ako nung ganito na yung medyo old school. Wala na, tinatry ko ulit pull off ng medyo American-Japanese. Tapos, lately, I've been leaning towards sa mga workwear style. Yung parang, pero workwear sa ibang bansa, yung mga gano'n. Ano yung mga? May mga nauuso kasi na workwear sa like yung mga uniform ng mga nag-o-office doon, kahit yung mga street sweeper, tapos ginagawa siyang fashion inspo. So, ayun, titry ko lang din naman, yun, medyo American-Japanese nga na, ko may vibe na detective. Oo. Nag-get na ng encyclopedia. Actually, parang ganun yung vibe mo ngayon eh. Yung outfit inspiration ko naman is very aligned sa aking personality. Yeah! Parang manager, girl, boss vibe. Tapos yung parang yung palette na pinili ko ngayon parang medyo soft girl. Yan, mga neutral colors lang. Neutral pa yung hot pink na yan. It's Neutral mo kami sa hot pink. Pero na yan. tulad ng personality niya, mix of soft and strong. Yes, ganun. Tama tayo. Ikaw na pa. Ako naman, first time ko to. Mag-layering. Mag-layering. Tapos yung ibang style talaga, kasi lagi lang di ba ako nakadress, polo shirt na plain. Uniform. Office uniform. Yun. So, ang feel ko ngayon, dahil dinress up nila akong ganito with matching, kailangan ko accessories and watch, feeling brand new. Kasi ang sarap pala na
Ang galing may ibang style. Kahit nga ako nagbago kanina, sobrang bagay siya sa'yo. Galing. So, ikaw, naramdaman mo na parang brand new yung feeling mo. Kami din na nakakakita. Ako ang refreshing. Tingnan ni Ate Nid na, May usually kasi, bagong di ba, style. naka-office uniform ka pag magkasama tayo. Oo, blazer So, lang lagi kapag So, i-explore mo na ngayon kung paano mag-layer Galing, ng galing. clothes. Yes. Yan yung word of the day ko, layering. So, Akin, everyday maganda ka naman. do you consider that style a power dress for you? Yes, it's power dressing because it makes me feel powerful, comfortable with myself, and I think that I can take on the world Wow! because I have this Sige, kind kahit of... country muna, huwag mo yung words mo. Philippines muna. Sobra naman yung words agad. Pinag-layering ka lang, nagkaroon na agad, conquer the world. Ganun yung effect ng layering sa Kahit kanya. Metro Manila muna, unahin mo muna yung NCR. Because I didn't think that this kind of style will fit me. Yeah. Diba? So, ang galing lang na you got to explore different things. You got to, not only to put on clothes, not only to dress, but to style. Kasi there are may mga different meaning in yun eh. Yung clothing is the tangible garment. And the dress is the kind of dress like formal dress, casual dress, diba? Yung mga ganun, semi-formal. And the style. Iba pa yung style. Yun na yung doon na papasok yung kung paano mo mag-fashion, mag-layering. Yun yung styling. So, ano pala siya? Level, Kakaiba siya. level 1, level 2, level 3 na styling. So, hindi lang siya basta pag sinuot mo, yun na yun. Iba pala yung dapat malaman din talaga ng mga tao. Ganyan, kailangan, very important din. Yung sinabi mo kanina, so, yun. Ikaw, Ate Ses, parang kapag pina-follow niyo si Ate Ses, halos madalas naka-power dress ka eh, di ba? So, Diana, how does power dressing affect you? Ako kasi, Kuya RR and Kuya Oliver, Ate Venice, power dressing kasi for me is a form of self-expression. So, power dressing for me is parang depende siya sa personality ko and sa mood ko. So, halimbawa, today, ang mood ko talaga is girl boss kasi after this, meron akong work. Diretso na. Diba? Very flexible naman kasi yung work ko. Kayo nasa production, ako nasa field. So, align lagi yung outfit ko. And then, may mga araw din naman na yung outfit ko is very athletic. So, papasok ako sa office namin ng parang nakapang gym ako. Why? Ganyan. Kasi feel ko parang gusto ko lang magpaka-athletic and at the same time, align siya dun sa mga itinerary ko for the day. Flexible na yung Flexible, yeah. So, ganun siya. So, paano siya nakaka-affect sa akin? Like, ganito outfit, grabe, I feel so powerful and confident talaga pagka naka-heels ako, especially. Nakarito kay Ate Ses na, kasi di ba na-mention niya na, kay Ate Diana, sorry, na-mention niya na gusto niya for today is girl boss. It's nice na alam mo yung gusto mong forma or suot for this kind of event or pupuntahan mo. So ako, parang gusto ko ng medyo vintage. Sabi ko, gusto ko ilaban tong malapad na necktie. For the longest time, puro ko yung slim eh. Medyo hippie, so that type. So, ayun, sabi ko, parang gusto kong mag-try ng Amerikaji, parang American Japanese. Tingnan na natin, testing. We never know if we never. And you look good. Yes, off mo naman siya. You know what, honestly, kahit anong isuot mo, napupull off mo talaga. Talagang... Nakakailang trial error sa bahay yun. behind the scenes ng mga IG work na pictures niya. follower mo kami. Follower ko, PR. Kayo yung mag-asawa. May question ako. Kapag ba, married na, let's be specific. Kapag ba married na is, mas nagto-tone down ka na ba sa pag-dress, sa pag-forma, or no? Naiba, nag-level up? What's your take on that? Ako nung maging mag-asawa na kami, mas lalo pa ako nag-level up. Kasi madali madali during dating period, madali kasi siya kasi may specific time na or day na nakaplano na kung kailan kayo magkikita. Pero to do it every day, parang level up kasi yun eh. To make an effort na hindi mo naman siya mapa-impress, kundi it's the way how I respect her sa bahay. Parang dressing up kasi, it reflects what do you feel towards the person. And also, it reflects back to you, yung message mo, pabalik sa sarili mo. Kunyari siya, lagi siya yung parang Prince Charming type, mysterious type, talagang pogi, put together type, ganon. So, yun yung message na binibigay niya sa akin. Tapos, babalik yun sa sarili niya na,
sasabihin ko na, mukha ka talagang prinsipe. Magre-reflect sa kanya na, I feel good so I feel like I'm a prince. Ganyan. All for it. Yeah. So it's nice talaga that you know what you want to wear. Yes. It fits the occasion, your errands for the day, and you want to to reflect your mental state by the dress that you wear. Makikita din in a way kung gaano yung level of respect mo sa sarili. Tama ba? Yes, tama. Ako palagi kong sinasabi yun na dressing up well or at least making an effort para magbihis ka ng maayos is first off ay self-respect yan. I-respect mo yung sarili. Correct. And then furthermore, it's respect sa ibang tao na imi-meet mo or baka kakita sa'yo. Yes. Diba? Paano ko yan? Iba naman na dress for success. Ang philosophy pagdating sa style nila. Dress for success or quiet power and confidence. Yes. Actually, just to add, if I'm not mistaken, power dressing, parang medyo na-define siya way back 70s. Yes. Doon sa mga books ni John Maloy na Yes. for success. Although way before 70s, alam ko may mga formal attire naman na corporate, ganun yung define ni John Maloy na power dressing Sa lalaki, suit and tie, dark pa nga dark suit. Dark suit. Yes. Sa babae naman, at least not to look like a secretary or not too sexy. So ganun yung define yung power dressing and then so on and so on. Pero again, bago pa yon may mga nagko-formal attire naman na and up to now, di ba? Up to now. Mas lumawak na yung definition of power dressing. Kasi nga, it reflects power, authority, credibility. Lalo na sa corporate world. Pero may tanong lang ako. So, yung mga busy persons ba, like mothers, yung mga busy everyday, yung mga nag-work ng 9 to 5, ibig sabihin ba, wala silang self-respect because meron lang silang go-to outfit na, kasi they don't have time to think pa, to plan about their outfit. So, go to dun sa, okay na to, ito na. So, paano yun? How can we settle? Alam mo, yung kahit naka-uniform ka, office uniform mo or work uniform mo, the fact lang or the moment na naisipin mo na mag-uniform ba ako ngayon, yun pa lang nag-decide ka na So, nag-isip ka na ng isusuot mo, bakit di mo pa i-extend ng konti na stylean mo na? So, mag-uniform ako pero itatakin ko, mag-add ako ng accessory, di ba? Para gusto ko mag-cup for today. So, yun, my point lang is, kahit na busy ka, or sabi mo nga, sinasabi kasi ng maraming tao, wala akong style. Though, for me, everyone has style. Lahat tayo may style. The question is not, do you have it? No, the question is, do you express it? So, don't believe na wala kang style. May style ka. Baka hindi mo lang ine-express or ayaw mo i-express. But definitely, may style ka. Yung pag-express ba ng style ay baka naman mahal. Paano Saan ba sabay sa laso? Diba? Baka naman breaking the wallet na. Akala din kasi ng iba, kuya nate, kapag ka poporma ka, or mag-style ka, kailangan may pera ka. Diba? Good topic yan. Good discussion yan. Yung nagiging Misconception. Oo, misconception talaga. Especially now, lalo na ng mga Gen Zs, diba? Kaya yung iba, Medyo pressured sila pagdating sa pressure sila at kaya yung iba nag-award na ng mga damit. Diba? Check out sila ng check out kasi nga ina-explore nila yung iba't ibang mga style na mag-fit sa kanila. Diba? Kaya maganda na mapag-usapan natin na kailangan ba? Dapat ba na kapag poporma ka, pa-power dress ka, kailangan gumastos ka ng mahal? Kailangan ba branded? Hi guys, I'm Chris. I'm Bethel. At ngayong araw gagawin po namin ng OOTD on a budget. So kailangan naming bumili ng pang-casual attire, office attire, school attire, and syempre church attire. Pero may twist! Gagawin at bibilin po namin lahat yan sa pamamagitan ng 500 pesos lang. So titignan natin kung sino ang pinakamagaling mag-outfit at pinaka marunong mag-budget. So let's go! Let's go! So, andito kami ngayon sa Aguila Clothing Store here at Candelaria, Quezon. Excited kami kasi pagpasok pa lang namin, ang daming sale. At in fairness, ang gaganda ng quality for its prices Trendy din ang styles and items nila. May pang casual, formal, pang church, office, sports attire, at kung ano pang hanap nyo. Ayan, sige, hanap-hanap. At nakarami nga kami. So alamin na natin sino ang mananalo sa challenge na to.
Diba? It doesn't have to. You can go to a thrift store. Yes. Diba? Kung meron ka mga kamag-anak na ka-size mo, mga hand-me-downs nila, then style mo into capsule wardrobe where you can mix and match those pieces na babagay sa'yo. Bagay sa color mo, di ba? Meron ng mga ganon. Bagay sa cut, kung v-neck babagay sa'yo, round neck. So for me, as a chubby 5-foot person, kailangan... Paki-exact 5 lang. 5 flat na. 5 flat talaga. Kailangan, di ba? So, inverted pyramid, may mga ganun pa tayo. Pear-shaped, inverted pyramid, hourglass. Talagang we should make an effort to look for those styles na babagay sa atin to express ourselves para presentable tayo sa tao. Tapos, maging masaya din tayo dun sa nakikita natin sa mirror. Yes. At saka nakakahawa kayong energy kapag you feel good. Yes. Diba? Ikaw, as a person, you feel good sa suot mo. Diba? Hindi ka nakasimangot pag pumunta sa labas, nakipag-meet sa ibang tao. Kaya it's very important talaga na pahalagahan natin yung sarili natin tsaka yung kung paano tayo manamit. Diba? Kasi if you look good, You feel good. good. Diba? Alam naman ng halos lahat yan. So, malaking bagay din yung yung what is the occasion na pupunta. Oh, yeah. Diba? Ito, mamaya naman kasi, diba, kaka-power dressing natin. Maging considerate ka din sa occasion or sa events na pupuntahan mo. For example, like weddings, you don't want to overpower the bride or the groom. Diba? Agaw din. Especially sa mga occasions na ganyan, may mga themes sila eh. Diba? Kaya dapat lagi nating alam paano you're good din doon. You yeah. Pagpunta mo doon, overdressed ka na. Kaya, halimbawa, sa mga corporate events, baka naman na-overpower mo pa yung suot ng speaker. Mismo, So, kailangan din. Alam natin kung sino yung audience at sino yung parang guest speaker or special person of the night para hindi tayo mag-upstage. So, pero I strongly agree na the first thing that you will wear, no matter what's your style, is confidence. Kaya it starts from within dapat eh. Kaya dapat inaalagaan mo yung sarili mo. Yung mga basic na self-care. Yes. Tulog ka ng saga. Diba? Ano pa ba? Yung mga, uminom ka ng maraming tubig. Kasi, diba, para you feel good inside. Kasi kapag you feel good inside, magre-reflect talaga siya sa ayot sa gusto natin, diba? At saka, diba, ngayon, sa panahon ngayon, it's all about packaging. Kung ano ipapakita mo dun sa tao, magkakaroon na sila ng opinion about you. So, you should take care of that. Kung how you handle yourself, how you present yourself, para yung gusto mong i-project dun sa tao, yun yung ma-communicate mo sa kanila. First impression class. Yes. Ito naman yun eh. Kaya, Ito context of style, medyo hindi masyadong pwede yung those judge the book by its cover. No, but kasi kuya eh, whether we like it or not, sometimes talaga we are being judged kung ano yung yes, totoo yan. Kaya yung sinasabi ni Kuya Oliver kanina na other people, they dress for success. Yes. Diba? Kasama din doon yung we dress to impress. Yes. Especially kung nasa production ka, diba? Nasa business environment ka, diba? Figure Kung ka. public figure ka, dapat we always dress. Ako, sobrang pro ako sa, di ba, we discuss the dress to express. Parang to express ourselves, our emotion, our mood for that day. Even our values. Yes, but even dress to impress, sobrang agree ako doon. Parang, there's nothing wrong eh. Kung, ano naman kung gusto mo impress yung mga tao sa paligid mo with your outfit, with your dress, di ba? You're happy with your style. Parang, if you exert an effort to present yourself well, to look good, that will never be a minus sa'yo eh. Hindi siya minus. So, okay siya. It's a good thing na you're trying to impress other people dahil maayos ka manamit. We will go back to what we have discussed kanina na it's a form of respect eh. Yes. And kaya very important po yan ate. Na, 'di ba? Magkaiba naman kasi talaga yung sometimes kasi kapag ine-express natin yung sarili natin, other people think na mayabang or nagbabrag ka. Ganun. At lagi kong mindset is magkaiba naman kasi yung bragging sa branding eh. Diba? Yeah, we have that term na, di ba? Personal branding. Personal How do you branding. want to brand yourself? How do you want to market? And kapag nagde-dress tayo ng maayos, 'di ba? Maaari siyang mag-lead sa atin ng maraming opportunities, 'di ba? Totoo yun, Kaya lagi kang ready. Kasi there was a time na nagpunta ako ng mall, hindi ako prepared. Kasi yung mall nasa baba din naman eh. So sabi ko, hindi na ako magbibihis. Okay na to, nakapambahay lang ako. May nakasalubong akong client. Pero hindi. So, yun bang sana? Oo, diba? So, kailangan talaga
So, simula nun, naging rule ko na, every time na lalabas ko, dapat prepared ako. Kailangan nakaayos ako. Hindi naman kailangan bongga, diba? Yes. What about those people actually, may mga public figure tayo kilala na pag lumabas sila ng bahay nila, even though they are CEOs and everything, sobrang simple, shorts. Oo, may mga ganun din naman. That's how they build their reputation. Oo, so matatawag din kaya ang power dressing yun? I think. That's their power dress. Yes. I mean that they work so hard to be on that level na kahit ano ang suot nila, they have the power. Kapag They have the authority. Okay, allow me to mention some names. Yeah. Halimbawa, si Mark Zuckerberg. Yes, T-shirt. correct. Steve Jobs. Pero Mark Zuckerberg na yun eh. The face card. Parang ako, di pa naman si Mark Zuckerberg eh. Mag-support ako na mag-layer ako, mag-necktie ako. Pero si Mark Zuckerberg na Kasi ako. kahit ano suot niya. Yes. They work so hard for that status na kahit ano. To the point, Oo. Oh, they also make the trend na ganun, black, Yes. black cap. Siguro lang naman, di na nila kailangan i-express masyado yung sarili nila. Steve Jobs na ako eh. Di ba, napag-uusapan kasi natin na form of self-expression ng pag-forma. So, Minsan simplicity is also a form of Yes. what else do I need to express? kailangan pa ba silang patunayan? So, pag-usapan naman natin, yung in terms of colors, Ayan. sa mga outfit, isa din yun eh. Kasi minsan, may mga color na hindi nagmamatch. Oh. Diba? Paano nyo ba ini-style yung mga sarili nyo in terms of colors? Ito isa. Tinan mo. Wow, ang ganda. Kaso nga lang, parang hindi naman babagay sa akin yun. Tatlo na yung anak ko eh. So, parang hindi rin babagay kasi ang puti na itong model, no? Dress namin. Ano yan? Tumulay kami ng dress. Kita mo, ang ganda. Kaso nga lang, parang isa sa amin bagay eh. Baka hindi bagay sa amin. Huwag na kayo mong problema, alam nyo, ganito na lang. Sumama na lang kayo sa akin. Exciting, no? Sige. Bilang owner ka ng hobby ni Nona, ano po yung perfect sa kanila na dress, sa body type po nila at saka po sa skin tone po nila? Okay. Si Kat, medyo morena siya. Pwede natin sa kanyang ibigay na dresses ay yung mga earth tone, darker, warm colors, ganyan. Okay rin to sa body shape mo since A-line siya, so makakover din natin yung down part ng body kasi medyo malaki yung hips. Kay Aiza, since you have lighter complexion than Kath, pwede naman sa'yo yung, actually any color okay sa'yo. Huwag lang masyadong neon, ganyan, kasi hindi na rin makikita yung color mo. So, hindi lang din plains, pwede rin sa printed sa'yo. Or kung pwedeng mas maballoon yung skirt para may flare tayo sa skirt, para makover din natin yung sa tummy. Thank you, Ate Joy, sa mga tips na binigay mo sa amin. Talagang marami po kami natutunan about sa pananamit. Walang anuman, balik kayo ha. Balik kayo. Anytime. Thank you. Okay. Ako, I'm very lean into earth colors. Deep greens, shades of brown. Halata naman. Hindi kayo, Neutral. Yeah. The earth colors talaga. I don't know. Personally sa akin, it keeps me literally and metaphorically grounded. Kasi earth na diba? Pero yeah. Galing, no? At saka classic kasi yung style niya. Yes. Kaya dun siya nag-lean dun sa color palette. Black or white talaga. Safe color yun. Safe color yun. Mga neutral. Sa amin sa lalaki, sa babae ba? Sa akin naman kasi, more on neutral, tapos bihira ako mag-black. Although pag black kasi parang feeling ko, number one, sometimes feeling ko super skinny ko. Kasi nakakapayat yung black. Oo naman. Pero at the same time, na-feel ko rin na parang powerful ako kapag ka naka-black ako. Pero bihira na yun. So, ang parang iniipon ko ngayon sa wardrobe ko is more on neutral colors. Tinatanggal ko na rin yung mga may design. So, ganun yung sa Pero may nabasa ako na parang sa mga babae, parang staple or every girl must have at least one black dress. Yes, may Parang, mga gano'n. diba? Yung talagang essence. Kasi kailangan may isa kang black dress. One black dress, tapos one stiletto, Oy! tapos one white dress and white top. Yung mga ganyan, yung mga classic na kailangan nandun daw sa wardrobe. Dito na So, sa madali ka na papasok sa mag-set. capsule wardrobe yung tinatawag natin. Some of the timeless pieces or core pieces na kung tawagin sa wardrobe natin na talagang lagi siyang nandun. Come what may, kung ano man palahon, meron kang white, Oo. blue. Na-experience ko yun kasi ako meron ng outfit na akala ko, matagal ko na siyang hindi sinusuot. Pero nung tinry ko siya, biglang
all of a sudden, bigla siyang bumagay sa akin. At merong mga outfit na hindi nawawalan sa uso. Yes, at merong outfit na bumabalik talaga. 50s, from 60s, and paikot-ikot lang yung fashion. Parang na dito sa 90s ulit, di ba? Baggy. Bumalik na. Crop top, bumalik na. Medyo tumatanda na tayo. Alam na Dati sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-loose or baggy kasi hindi naman na din ako katangkaran. Parang I wanted to stick with wearing skinny. Para medyo kasi. Ayun. Taylor. Wala na yung mga skinny. Diba? Nasa comfort, comfort era na. At saka, umiikot na kasi. Alam mo, just to share, sabi ko, nag-aanap ako ng vintage na tinanong ko pa yung mami ko, mami, natatabi ba natin yung mga lumang kurbata ni tatay, yung lolo ko? Kaya hindi na nabigin. Kasi gusto ko talaga ng vintage or yung medyo old-looking na necktie. Ang galing dun ka na kayo naihilig ngayon. Dati medyas. Printed socks. Ngayon na vintage. Tapos, meron din ate, kuya, yung mga long sleeve ng pang mga lolo. Yes! Meron mga nagdi-DIY. Pwede rin yun, di ba? Yung mga old clothes, pwede mo i-recycle para at least hindi mo kailangan Yun yung sinasabi natin na on a budget. Yes, that's what. Grade ng wardrobe. Kailangan mo lang maging creative. Lalo na ngayon sa social media, grabe, lahat masa-search na natin, di ba? Actually, nag-try ako kasi hindi siya naging successful, hindi kasi ako marunong magtahi. Kasi yung iba kailangan tahikin. It's really not about, di ba, we're talking, na-mention mo yung sa branded clothes or do we have to break the bank para lang makaporma? Nasabi nga ni Diana na may mga luma tayo na baka bagay pa or yung lolo, tatay natin kaya din natin islay, di ba, gamitin. You know, it's really not what you wear, it's why you wear it. Hindi yung yung suot mo, pero bakit mo suot yan? It goes with the occasion, your personal reason, your emotion, you want to express yourself, di ba? So it's why you wear it. Yes, and also how you wear it. Yep. Yes, and add to that, to the people that you're meeting with. Yeah, it shows respect to others that you showed an effort to look this good and presentable para dun sa tao na nakaharap. Tama. When it comes to accessories naman, ewan ko, nakakatulong pa ba yun sa power dressing or does the clothes itself, yung clothing itself, the fabric itself? Kayo sa babae, accessories, ako gusto ko na rin idamay makeup, kasi kasama ba yan sa power dressing? Yeah, I'll go first. Sa akin kasi, in terms of accessory, my personality, hindi talaga ako ma-flashy sa accessories. More on the simple accessories lang for stud earrings, one style. Pero yung style nung, for example, this watch, mag-fit siya sa kahit anong style. May it be casual, formal, diba? So, ganun yung personality ko naman. Pero may nabasa na kung gano'n na kapag bibili ka ng isang piece of wardrobe, even accessory, at least it matches 5 of your outfits. Yun. So, di ba? Pwedeng casual, pwedeng formal. Matipid. Yun, so baka pwede natin i-consider yung ganung mindset na, di ba, bibili ako ng pants. Dapat meron akong at least 5 na tops na medyo kaya kong ibagay with this. Para sulit naman. So, Ikaw, anong go-to accessory mo? go to accessory ko, watch, earring, watch, and Ang go-to accessory ko, watch. Ako din. Ang goal ko kasi, simple but elegant. Yes. Laging ganun. Simple but timeless beauty. Kaya watch the time. Ikaw, anong go-to accessory mo? Ako, medyo siya, unconventional, pero at saka hindi siya masyadong kino-consider as accessory. Pero scent, fragrance. Important din yan! Different fragrance for Different occasion. and places. It's part of power dressing for men. Sobrang detailed yan. Meron ako for city. For... Ocho. Baby. And then, ayun. For province, panhout. Family. Wow, parang nakayo sa manok sa pang-province. Ano set yan? Ano ba yan? Picture ba yan? Ano kalabaw ba yan? Ano ba yan? Kapag married ka na, meron ka din pang daytime tsaka pang night. Ay! Wow! Oo nga, mabango nga talaga. Kasama nga talaga siya. Pero seriously, di ba may mga nakikita tayong mga content creators or mga fashion creators, kasama sa feed checks nila yung pabango. It's part of what you wear. At saka, when you smell a person, di ba na, signature scent niya yun. Yes. Kasi dumarating na si Oliver. Ganyan. Dumarating na si
Si RR. Ito na yun na yun. Musky forestry smell. Taong gubat na. Parang pag-ubat na yun. Parang sa akin. Talagang it leaves a mark on the people that you're interacting with it. How you dress, your scent, your accessories. Sabi nga, di ba, kapag kung paano mo dalhin yung sarili mo through style and dressing, it introduces you without yet speak. Yes. Ganun na. Wow. Susulas pa yun. Yeah, then the clothes we wear are our second skin. Oh, Ay, time is gold. Galing yan. The clothes we wear represents our value. Tama, because kasi yung iba, di ba, masyadong sumasabay sa uso. I-take in consideration natin yung taong nasa paligid natin. Yes. Baka, Especially for us. oo, baka na nagiging rude na tayo, nakaka-offend tayo, or nakakapagbigay tayo ng motibo na hindi naman yun yung gusto nating i-express. Well, sometimes kasi magkakaroon ng misconception na you wore something and then when a person gets that impression, tapos sasabihin mo mali. Yes. Yun yung pinaproject ko. But your clothes speaks for itself. Parang get that. So, kailangan maingat din. Yun, I have a question with that. Sige, paano mo ibabalance yung self-expression mo, yung gusto mo express, sa being aware with the people around you? Kasi sabi nga ni Ate Binis, parang, yes, this is me, ito yung gusto ko poro, pero paano kapag ma-misinterpret or iba yung maging take ng iba? If you know na mag-MRT ka, mag-jeep ka, magbabas ka, bakit ka mag-show ng maraming skin? Alam mo naman na kapag nandun sa mga lugar na yun, may mga dangerous people. Kasi baka kung ano pa mangyari sa'yo. So, iisipin din natin yun. What would they think? Diba? Kapag pupunta ka sa mga corporate, syempre, hindi ka magpapambahay. Hindi ka lang magbabaka-basta rocket. So, iaayos mo rin yung sarili mo. So, kailangan aware talaga tayo. Maging mindful tayo dun sa kung saan tayo pupunta nga. Anong bihis na dapat na gawin. Marami talaga tayo masasabi about power dressing, It's not style or comfort. It's style and comfort. Pwede ka lang puporma na komportable ka din and appropriate sa pupunta. Kasi meron ngayon, peace ganda Diba? Yung magsasuffer ka na talaga. Parang yung pag nag-heels ka maghapon, ganyan. Pero still comfortable naman. I always choose heels na comfortable. Ito ko naman, kung yun talagang gusto mo isuot, diba? Like, kung kaya mo naman din parindig ka all throughout the day, diba? At lalo na sa atin, lagi tinuturo sa atin na kailangan maayos lagi yung pananamit natin. Lalo na kapag pupunta tayo sa aktibidad, sa loob ng iglesia, kapag sasamba tayo, kapag haharap tayo sa mga kapatid, kailangan maayos. Yeah, going back, paano tayo naghahanda kapag meron tayo i-meet na someone special? That's a big question. Very high or very VIP talaga. Yes, not just kung may imi-meet, sabi nga ni Ate Binis, kung alam mo naman yung pupuntahan mo, di ba? You try to dress according to the activity Halimbawa, di ka naman mag-heels kung magpa-fun run ka sabi nila. Moreover, kung may imi-meet ka. So, sa question naman ni Kuya Oliver, kung may imi-meet kang importanteng tao the following day, usually, the day before, piniprepare na. Minsan nga, umibili pa tayo ng damit, diba? And then we try to be as presentable as we can. Dyan, nakaayos, naka-prepare. Ganon natin pahalagaan yung mahalagang taong imi-meet natin, diba? Yes. At sa akin naman, kapag may imi-meet ako na tao na very important, syempre dahil importante siya, inaaral ko siya. Kailangan alamin ko ano yung mga style niya, yung mga gusto niya. Syempre gusto natin ma-impress natin siya. Mirror. Oo, gusto ko siya i-mirror. Kaya dapat talaga kapag important yung tao sa akin, aaralin ko talaga. Oo, lalo na baka yung pabango na isusuot mo, aalamin mo yung tao kaharapin. That's a good tip. Kilalanin mo yung, or mas maganda kung kilala mo na yung imi-meet mo, diba? You try to wear something na kahit pa paano, ma-appreciate naman niya. Di ba sa kahit anong occasion naman or instances, kapag sinabihan ka, uy, ang ganda ng po mo. Sino bang may ayaw ng ganda? Tama. Lahat naman gusto na-appreciate yung effort na ginagawa for ours. So what more kung halimbawa nga meeting, meet mo yung boss mo, sinabihan ka pa ng boss mo, uy, I like her kapag nga today. Wow. Promoted ka na. Makikipag-date, diba? Sige. What will you wear, for example, on a first date? Yeah. Dinner date or lunch? Hindi ako nakita.
Hindi ako nakikipag-date at Diana 2025. At sigurado na po. Mali po ako na. At 2026 na lang tayo mag-confirm. Okay, so... Hindi, for example, you will have your first date. Anong isusuot mo? Siguro kung makikipag-date ako, more on dress. Yan. Para cute lang ako. Kasi hindi ako pwede makipag-date na ganito. Baka ma-overpower ko siya, diba? Oo, baka ma-intimidate siya. So kung makikipag-date ako, more on, gusto ko maging cute girl. Yeah, dress lang ako. Girly. Para feminine. Ano pa din? kasi baka- Aura. Same. Yun yung ginawa ko nung first date namin. Talagang yung color na bagay sa atin. 1917. Sige, continue po. Yun. So, same kami. Ganun din. Paka-girly ka nung first, nyo. Na, sobrang bago. Naka-block din ako ng first. Opo. Sobrang bago pa. Kasi, yan talaga. Oo di ba? Very wala. Ikaw, ano susutin mo? Ano, nakailang first date na? Joke lang po. Medyo related sa sinabi ni At Diana kanina na yung know the person. So, kilala ko naman yung imi-meet ko. I try to think or weigh kung ano ba yung siyempre, bago naman kayo mag-meet, nag-uusap na kayo. So, ano ba yung favorite color niya? Or ano ba yung isusuot niya? Minsan, unconsciously gusto kong bagayan yung susuot niya. I will ask, what will you wear? So, sabi niya, Ganitong color. oo. So, uy, parehas tayo. It worked! Hindi, ganun. Knowing the person that you will meet. Pero syempre, doon ka pa rin sa comfortable ka. Presentable. Pero may question ako. Meron ba kayong mga philosophy sa mga sarili ninyo para bumili ng clothes? Unahin natin yung magkasama. Dahil ba married na kayo, you tend to consume less or shop less sa pamporma or hindi? Ganun pa rin, gaya ng dati. Okay. Wait. Going back, we still try to buy clothes that will make us feel good and look good even for each other. And then, sa kanya medyo tricky kasi she's on cam eh. Oh, so we invest naman na magkaroon siya ng mga on cam. Sabi nga ni Diana na yung mga sinusuot mo, binibenta mo rin para may pambili ka. Oo. So, Medyo naman yung business. kasi on-cam talent din siya. So, lagi sa amin, dapat bago yun. I mean, not necessarily bago. Hindi naman kailangan. Kumbaga, iba't ibang mga design. So, syempre sa akin, kailangan ko, ang rule ko sa akin or ginagawa ko is, binibenta ko lagi. Pag nasuot ko na siya, binibenta ko. ulit, di ba? Kaya sa amin, alam namin, very noticeable yun sa mga on-camera talents na kung ano yung wardrobe nila for this show. Pag talaga on kami, you need to invest somehow sa sarili mo. It's part of Venus, yung clothes you wear, di ba? Because you're in the front of the camera. So, kaya going back to sa tanong na yun, sa kanya mas nag-i-invest. Okay. Nakakatuwa naman kasi, sinusuportahan niya. Yeah. Oh. Tapos parang and then when we go out, the same mindset. I try to make her stand out. I try to be the neutral one. Kasi siya yung mas kailangan eh. I'm on that. So, paano mas kailangan? Parang kailangan ka na pag-usapan niyo mamaya yan, parang yung Kaya ka lang effort ako ng todo. Siya kasi kapag ganyan na mukhang talent na ako mag-effort pa ako para sa... Ikaw ate, shopping, fashion shopping rules mo. Bukod sa iniisip mo ahead of time na in the future, sana or not sana, ibibenta ko din talaga to. Ano ba, do you have any? Ako kasi na-mention ko na kanina yung if you, di ka nung sinabi palagi ko ina-apply, pero if you will purchase one wardrobe or piece, it fits. Kailangan it-fits. Meron pa akong isang kind of rule before, I will say this before, na better to have it than need it than not have it. So, may gano'n ako dati nasa impulsive era pa. Mga 5 pesos sa bilis. Ay, sorry, mabilis ba? Better to have it and need it than need it and not have it. So, kapag may nakita ako na maganda, ipipilit ko talaga sarili ko na, hindi, magagamit ko. Limang kan. Yan yung mga mindset ng mga Kailangan ba ito? Parang kinukonvince mo yung sarili mo kasi gusto mo eh. Hindi. Kahit hindi mo siya kailangan that moment, hindi. Magagamit ko. Pero hindi gano'n ako. Ngayon, medyo controlled na ako. Kasi nauso naman nga yung mga vintage, mix and match,
Tsaka dumadali ng makahanap ngayon ng inspiration. Oh, because of internet. Influencers, yung mga style influencers. Oo. Sa akin naman, every quarter, ang rule ko sa akin, sa sarili ko ngayon, every quarter, magka-closet reset ako. Wow. So, kaunti-onti, nag-aano na ako ng mga colors na tinatanggal ko. Babawas na. Oo. Sabi ko, dapat neutral na lang yung mga damit ko, ganyan. Para nga madali na silang bagayan. Yes. Tapos, nag-i-invest na ako, paunti-unti lang naman, sa mga timeless na mga damit. Para at least... What are those? Para sa mga viewers natin, yung mga timeless na damit. Ano ba yung mga example? More on neutral colors talaga. Yun, yung mga timeless kasi for me is yung parang elegant na tingnan. Kahit ulit-ulitin. Kahit ulit-ulitin mo siya. Mga ganun. For work yun. Kasi iba yung sa akin, iba yung rule ko pagdating naman sa mga outfit ko sa pagsamba. Kaya bukod sa naka-uniform, syempre may mga special occasions tayo. So, ibang usapan naman yun sa Tapos ako sa manina, going back to work, yung mga workwear, parang kung ano yung forma mo ng pangtrabaho, yung iba yun ang ginagawang forma talaga. Na may kanina sa style, when we talk about it sa intro, di ba? Workwear outfit talaga eh. And actually, I have this personal experience na I don't wear t-shirts anymore. Kasi kapag naka-t-shirt kasi ako, kahit nasa bahay lang, I don't feel productive. Parang wala akong ganang kumilos. Parang ano yan, Ako lang ba yung ganon? very sa akin personally, ginawa ko yan nung pandemic. Pandemic to yun. Nung pandemic, even though work from home kami, online lahat, I try my best to wear the uniform or wear something formal. Even the shoes. Lagi sa shoes, naka-shoes ako sa bahay, ng leather shoes na pang work. Kasi minamind. Naka-mindset kasi ako magtatrabaho ako. Then, tiyatanong nga ako sa bahay, ba't kang gaganyan lang sa para lang makapagtrabaho ako. Kasi, kasi connected yung kung paano yung outside sa inside. Hindi ko alam paano ko hanapin yung tamang word, pero connected talaga siya psychologically yung paano natin, ano yung suot natin, at pati yung amoy natin. Sa pinakamahalaga sa atin, di ba? Kunyari, sasamba tayo, hindi lang yung dress yung inanda natin. Nakahanda yung puso, isip natin, clothing natin para sa pagsamba. Yeah, talking about this very special occasion naman lagi sa buhay natin. How do you prepare your clothes or your style during the worship services? Because yun nga yung rule namin na if bibili tayo pag special occasion. Or if bibili kami, sana unahin yung pangsamba. Ganun. So, para yun yung pag-iunat, paghahanda. Ganun tayo magpahalaga eh. I mean, we're not saying na kailangan kapag may occasion bumili po kayo. No, that's just our way na pahalaga or treat yung occasion. Mahalaga to eh. So, I want something new kasi haharap ako sa Panginoon kasi. And special occasion naman to. Kasi there are people asking, di ba, why kapag kayo mga members of the Iglesia ni Cristo, bakit kapag sumasamba kayo para kayo mag-defense? Kaya fashion Or fashion week, lalo na yung mga special occasions. Kasi mas mahalaga pa yon kaysa pwede mo isipin na VIP person. Yes. Diba? Kasi kung iisipin nga natin, pinapahalagahan nga natin yung someone special to us or someone important, diba? Pinaghahandaan nga natin. What more pa kapag haharap tayo sa Panginoong Diyos? Diba? Ganun tayo na-train eh. Yes, but that's how we show our love for our Almighty God. Yes. And respect. And respect. Utmost respect. As early as PNK days sa WS, we were Children's Worship Service, nakapolo at pads ang lanabe. We're used to very formal now every Sunday. Diba? As kids naman talaga in general, masanay tayo ng pang school or pambahay, panlaro, diba? But we, inside the member of the Church of Christ, sanay tayo magpolo. Kaya kahit lumaki tayo, normal sa atin yung mga formal attire. Hindi tayo ilang, diba? Hindi tayo shoes. Ano naman yung parang, kasi siyempre mukhang so nakikita ng mga viewers natin, talagang sanay tayo malamit. Yes, So, formal eh. Oo. So, kapag worship service, parang ano pa rin yung special kapag magdadamay ka for worship service? Ako may personal something, distinction na because I wear polo naman kahit sa trabaho, sa forma, sa labas. So kapag worship service, long sleeves ako pala. Yun yung simple distinction lang na just for me to show na iba yung samba, iba yung pagsamba. Parang almost every day you can see me wearing short sleeve polo, diba? So at least naman kapag worship service,
may iba naman. Ang mas ano naman, so Steve siya. Sa akin naman, it's all about the shoes. And then bring out some of the special shoes. Tapos kapag Isa lang ako shoes for yun, kapag we're performing our duties, ako din, iba din yung set ng pants and shoes kapag sa tutupad ako sa P&G. Ako naman, since lagi naman ako naka-uniform sa Tupulin mo. Yeah, sa tupunin ko. Pero may mga special dresses ako na hindi ko ginagamit sa work. Yung mga dresses na to, para lang to sa mga special occasions or sa mga pagsamba kapag hindi ako mag-uniform. So, ganun yung sa akin. Ako naman, ang napapansin ko sa kanya, yung hair. Nababago yung hair niya kapag pagsama. all about, talagang whole package mo, i-present sa ama. But I don't know if nakakatulong siya sa atin kasi na ma-practice yun lagi kasi we're doing it twice. On a regular basis talaga. And even sa activities. Oo, lalo sa activities. At saka ako, lagi yung kung gaano ako ka-excited i-meet yung mga clients ko sa work, yung mga important person na i-meet ko. Sa akin, mas super excited ako kapag pupunta sa church, magkasasamba. Tapos, hindi ako pupunta sa kapilya nang hindi naka-makeup. Hindi nakaayos yung hair ko. Ganon yung sa akin. Kaya, happy. Kasi you're excited to him. Yes, and to worship him. Super important din for me. And allow me to go back a bit to sa may online. Even nung pandemic, di ba? Online ang mga activities. We did our online worship service. Pero, we were trained. yes. We were like guided. You should still wear. Kahit ng mga activities, di ba, meron tayong mga online meeting, online polo. Dapat maayos pa rin sa punta natin. Hindi na nga siya pilit sa atin ng mga kaalip sa Iglesia ni Cristo eh. Kasi, kumbaga, gaya nga ng sinabi ninyo, we were trained and disciplined enough tayo. Yeah. Mag-stick. Three is the discipline. Yes, it's part of our spiritual training kasi. And power dressing for us is giving respect to the one who has all the power. The Almighty God. Siya yung source of everything. 'Di ba? Kung pinaghahandaan natin yung ibang mga tao, what more pa yung pinanggagalingan ng lahat ng meron. Yes. Yes. 'Di ba? Sige nga, ano ba mga takeaways nyo sa mga pinag-usapan natin? Yeah, my takeaways is that we should be presentable to the person that we meet. And because of that, it reflects back kasi to our personality. Yung kung ano ito-throw natin na itsura natin sa outside, yun din yung magiging reflection natin inside. Yun din yung magiging mental state natin. Dahil nga siyempre tinuro naman sa atin na gawin lahat ng may kaayusan. Diba? Turo yan. Sa Biblia din naman yan. Na cleanliness is next to godliness, but your presentation, di ba? So, yan siguro talaga yung pagbibigay ng respect sa kasama mo, sa lalo na sa Panginoong Diyos. Yun talaga ang dapat na mag-take away. We dress kapag may special occasion di ba? Sometimes nga most of our fondest memories are associated with what we are wearing. Naalala mo yung kulay red ng suot ko niya. Di ba? Ganun kahalaga sa atin yung mga suot natin And we prepare, pag-usapan natin, pinag-iisipan natin yung suot natin pag may occasion. For me, life is an occasion So, why don't we celebrate life? Yes. Abang namamahay tayo. So, every day, let's start to dress okay. It doesn't mean na kahit kapag aalis ka lang, even nasa bahay ka, di ba, doon ka sa komportable ka, lalo kapag aalis ka. So, life's an occasion. So, we celebrate life by dressing well. Di ba? Dress for confidence, dress for joy. Di ba? It gives joy and happiness sa sarili mo. And most importantly, dress for respect. Na yung sa pinaka-pinoint out natin sa usapan natin. Super agree. Takeaway ko talaga, dress is a form of self-expression. So how we dress up is parang
the way we present or express our personality, our mood, our values. Yes. Diba? Ganda nun. Kaya kailangan talaga maging maingat tayo sa kung anong sinusuot natin. Yes, we tend to use fashion or styling for sort of acceptance or external validation or para makiuso. But sometimes we tend to forget that fashion is our way of expressing who we truly are. Especially for us Christians. Diba? Yes. Our values that we hold, kung anong meron tayo, let's not forget that. Na yung pagdadamit natin, yung pagbibihis natin, it's also a way for us to express or ipakita yung values na meron tayo bilang mga English. Especially nowadays, ang daming nauuso, di ba? Yes. At hindi lahat ng nauuso dapat magayan or dapat sundin. At sana marami po kayong natutuhan sa ating episode for today, mga mahal naming viewers. Mga netizens, maraming salamat. Abangan niyo po ang susunod na kwentuhan na sana'y marami kayong natututuhan dito lang sa Social Media Roundup.